Psalm 57, verse 5 to 11. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. They set a net for my steps. My soul was bowed down. They dug a pit in my way, but they have fallen into it themselves. My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and make a melody. Awake my glory, awake, O harp and lyre. I will awake the dawn, I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praise to you among the nations. For your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin at pakiramdaman ng presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa umagang inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng biyayang inyong pinagkakaloob sa araw-araw, Panginoon. At dalangin ko po sa umagang ito, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang mga taong inyong gagamitin sa umagang ito, Panginoon. Itago niyo po sila sa inyong likuran, Panginoon, at langisan ng kanilang mga labi, Panginoon, upang maisalaysay nila ng may kaayusan ng iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. At Panginoon, gayon din po sa aming mga makikinig, Panginoon, dalangin ko rin po na bigyan niyo kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang aming maintindihan ang iyong mensahe at may sa buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po ulit sa lahat ng biyayang inyong pinagkakaloob, Panginoon. Hinihingi ko rin po ng kapatawaran ng aming kasalanan sa nagagawa namin sa araw-araw, Panginoon. Dakila ka, Ama, maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal na inyong binibigay sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng lakas at talino, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw, Panginoon. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and lyre. Praise him with tambourine and dancing. Praise him with the strings and flute. Praise him with the clash of cymbals. Praise him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to
I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. We love you, Father. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. 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 Only you. Only you, God. Only you that we will adore. We will continue to worship, Father. Hallelujah, Lord God. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your scars? This gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven and loved me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. My heart beating, my soul breathing. I found my
my knees hit my blood falling, spirit soaring, I touch the sky. When my knees hit find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Upward falling, spirit soaring, I touch the sky. When my knees hit the ground. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you, your love is flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. Stretch out towards the sky. You never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, in you, your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Hallelujah, Lord. We worship you, Father. Continue to praise you, glorify you, God. Hallelujah. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with
you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, immerse me. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart. Good morning mga kapatid. Dadak po tayo sa ating prayer sanctuary at ang ipagpe-pray po natin ngayon ay ang ating mga frontliners. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for this day. Lord, may you forgive us from our sins so that we may be pleasing to you. We lift up to you, Lord, all frontliners. Thank you, Lord, for giving them for us, protecting and serving our communities. Lord, please protect them from harm, give them courage. May your love sustain them, your peace surround them, and fill them with your mighty strength. Draw close, Lord, and let them feel your presence throughout the long hours they are working. Guide them and surround them with people who will help and support them. You are our keeper, O Lord. Hallelujah. You are our sovereign God. May your Holy Spirit inspire them through the most challenging times. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa lahat at dadako po tayo sa isang uri po ng ating gawain. Yan po ang pagbibigay ng ating mga ikapu at mga handog. Bago po tayo manalangin, nais ko po sanang i-encourage ang bawat isa puso po natin ang pagbibigay ng ating mga ikapu at mga handog at patuloy po nating suportahan ang mga pangangailangan ng ating simbahan upang gawain ng Panginoon ay patuloy nating may sagawa. Manalangin po tayo. Papuri at pagsamba sa iyo lamang namin binibigay aming Amang nasa langit sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Aming Diyos, kami patuloy na nagpapasalamat sa mga opportunity na kami ay makapaghandog sa inyo ng aming mga ikapu. Nawa ay magamit ninyo ito sa ikalalago ng inyong gawain dito sa mundo. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na walang trabaho pa sa panahon ngayon na nagnanais makapaghandog rin sa iyo, Panginoon. Nawa ay tulungan niyo silang makahanap ng trabaho para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya
at maranasan din nila ang joy of giving to you. Panginoon, sa mga kalakasan at magandang kalusugan na aming tinatanggap mula sa iyo, ito ay aming pinasasalamatan ng lubos. Maraming salamat, Panginoon, for your goodness to us and for the forgiveness of our sins. This we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. A blessed Sunday, brothers and sisters. Ilang araw na nagdaan at may good news, gumaganda na at bumababa na daw yung number of COVID cases dito sa Pilipinas. At alam natin, ang tingin ng mundo talagang paayos ng paayos na. Pero isang parte lang yung COVID na yan. Hindi natin alam. At ayaw naman natin na mag-isip ng mali. Gusto natin talaga maging tayong hopeful to look at the future na may magandang pag-asa. Pero alam natin mismo, ang Biblia nagsabi na ang mundong ito is in downward spiral mode. Kaya nga yung ating takeaway, pag-uusapan natin, from Romans 1:18 to 25. So, ang takeaway natin, bago natin basahin yung Romans 1:18, the world is spiraling down. Sabi ko nga sa inyo kanina, winawasak ng mundo ang kanyang sarili. The world is spiraling down, but you, the good news, you may not go down with it. Again, our takeaway, the world is spiraling down, but you may not go down with it. Romans 1:18, for the wrath of God, ang lungkot umpisa pa man, pagkamuhilan ng Diyos. Pero kasi ito yung totoo eh. Ito yung nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi lang ngayon, kundi maging nung sinusulat ni Paul itong Romans, ay ito yung kanilang experience, ito yung kanilang karanasan. At nararamdaman din nila yung katotohanan dahil sa kanilang kapanahonan, malinaw na malinaw kung paanong sinisira ng tao ang mundo. The wrath of God, verse 18, is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of those who by their wickedness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Ever since the creation of the world, His eternal power and divine nature, invisible though they are, have been understood and seen through the things He has made. So they are without excuse. Verse 21, for though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their senseless mind were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and they exchanged the glory of the immortal God for images, resembling a mortal human being, or birds, or four-footed animals, or reptiles. So, dyan lang muna tayo. So, the world is spiraling down. Sa nakita natin, sa binasa natin, winawasak ng mundo ang kanyang sarili. Subalit, you may not go down with it. O sa Tagalog, sinisira ng mundo ang kanyang sarili, pero pwede kang hindi makasama sa pagkawasak nito. Ganda po. May pag-asa naman talaga eh. Again, simply put, itong spiral down ng mundo, self-destruction. The world is self-destructing. Ito yun eh. Dito natin makikita kung paano yung pagbulusok pababa ng mundo. The world self-destructs. Kailan nag-umpisa ito? Noon lang bang sa Romans 1:18? Hindi. Sa panahon pa man ni Adan at ni Eva, sila pa lang ang tao noon. Noon nila nag-umpisang sinira na ang mundo. Kaya nga ang lahat ng sumunod na tao ay nahando na wala nang tamang kaisipan, katinuan para i-preserve ang mundo bagkus lahat. Kung mag-iisip ng anumang bagay, mag-isip ng ikabubuti ng mundo o ikawawasak ng mundo, ang tendency mas gusto pa doon sa ikawasak eh. Kasi nga, itong picture na ito, itong larawan na ipinipresent sa atin ni Paul,
gaano man kapangit, pero totoo eh. Hindi natin ito maiiwasan. Ang description nga ng Panginoon sa mga makasalanan mula sa panahon ni Eva at ni Adan, ay hindi maganda, but we cannot avoid it. Kaya nga, ang mundo na iyong kinalalagyan, aking kinalalagyan, instead of evolving, evolution, alam natin ang evolution is the man supposed to be, kapag nag-evolve ay started low and climbed high. Yun eh. But instead of evolving, it devolves. Instead of evolution, devolution. Ang tao nung nilikha ng Diyos in His image and likeness, si Adan at si Eva, they started high. Kaya lang, sa maikling panahon, they began to sink and sank lower than the beasts. Self-destruction, spiral down. Kasi nga, when God created man, He carried in him the image of God. Subalit, after his fall, because of sin, yung kanyang mga anak, instead of bearing the wonderful, the functional image of God, anong kanyang dala-dala? Yung fallen image nung kanyang magulang, ni Adan at ni Eva. Basahin natin, Genesis 5, 1-3. When God created humankind, He created them in the likeness of God. Male and female, He created them. And He blessed them and named them humankind, or man, or Adam, when they were created. When Adam had lived 130 years, he became the father of a son in his likeness, according to his image. Can you imagine that? So, balikan natin itong konti bago natin puntahan yung mga stages dito sa downward spiral ng mundong ito. Dito yung 4 stages na pagwasak ng tao sa mundo o ng mundo sa kanyang sarili. Balikan lang natin para maliwanagan natin itong from high to low. Kasi, di ba, nilikha na nga ng Diyos si Adan at si Eva in His likeness. Male and female. Lalaki at babae. Hindi bakla o tomboy. Dalawa lang, walang third sex when God created man, male and female in His image. So, when God created man, yung image na yan is yung functional image. Na ang gusto ng Panginoon, di ba ang Diyos, kaya nga nilagay niya si Adan si Eva, pinagsama niya, God puts them in relationship because God is a relational God. So gusto makita ng Panginoon, in the relationship of Adam and Eve, yung kanilang wonderful relationship, katulad ng wonderful relationship ng Trinity, na from the beginning, nandun na. Di ba sabi nga ng Diyos, let us make, let us make, ganun nga. So, andun na yung Trinity. Nilikha si Adan at si Eva. At supposed to be, ang intensyon ng Panginoon, na dala-dala natin forever. Yung image na yan. Yung image ng Panginoon ay functional. Ito yung dala ng tao. When God created human being, God wanted man to be fully functional as He is functional. To be fully productive and fruitful. Kaya nga, yung image ng Diyos, a relational image of God, kaya nga nilagyan niya ng babae at lalaki para magkaroon ng relationship, dalhin yung relational image of God. Binigyan niya ng task si Adam and Eve to work at trabahuhin yung garden because God is a worker. So, if you are a worker, you display the image of God who works. When you think, when you plan, you display the image of God in you who is able to think and to plan. Kaya lang, ito nga, because of the fall, dala-dala pa rin ng tao yung image na yan, yung functional image. Kaya nga, kahit na nga nagkakasala si Adan at si Eva at yung kanyang mga naging anak at sumunod na mga anak hanggang sa atin, we are still able to function. As God is a functional God. Yung image ng Panginoon sa atin is the functional image of God. Kaya lang, dahil nga dala-dala na natin yung image ni Adan at ni Eva na dysfunctional. They dysfunction, they destroy that image. Kaya nakikita natin dito, the image of a relational God in the relationship of man, sinisira natin yung relasyon. Yung mga trabahador, imbis na magtrabaho ng maayos, kung paano ang Diyos at trabaho ng maayos, hindi tinanggal ng Diyos yung image sa iyo na kaya mo palang mag-isip, kaya mo pa rin magplano, kaya mo pa rin magtrabaho, kaya mo pa rin makipag-relationship. Kaya lang, part nitong devolution from high to low is instead of making use, be benefited
with that image of God in you, sinisira ng tao yung image na yan. Kaya kahit na pwede kang maging productive, nagtatamad-tamaran ng tao, sinisira niya itong image ito. Dala-dala pa rin niya kasi yun na yung image na dala niya. Dala niya yung image, hindi na yung full image, functional image ng Diyos, na yung image na yan gagamitin mo sa iyong kabutihan, kundi yung functional image na yan ay ginagamit ng tao sa kanyang kawasakan at sa pagwasak sa buhay ng ibang tao. Balikan natin itong ating pinag-usapan. So, bumaba ang tao. Kinreate na maganda, pero nag-self-destruct at patuloy na nag-self-destruct. At pag-usapan natin from Romans chapter 1. Ano ba yung makikita natin, saan nag-umpisa itong pagwasak na ito? Nag-umpisa ang tao na punong-puno ng kaalaman. So intelligent. Knowing everything about God. Human history began with man knowing God. Walang inilihim ang Diyos sa kanya. God showed Himself to man, to Adam, and Eve face to face. Kaya nga, kinausap pa ng Panginoon si Adan. Bago dumating si Eva, talagang napakahabang panahon kasama ng Panginoon si Adan upang maturuan niya si Adan ang dapat niyang gawin. Alam ng Diyos. Alam ng tao, kilala ng tao ang Diyos. Human history is not the history of a beast that worship idol, and then evolved into a man who worship God, but just the opposite. Man began knowing God, carrying the image of God, but turned from the truth and rejected God. Kilala nila ang Diyos. Ipinakilala ng Diyos mismo ang kanyang sarili kay Adan at kay Eva. Maging ang nasa labas na ng garden, si Adan at si Eva, dahil sila yung nagkaasala, pinalabas sila, God still pursued them and revealed Himself to them. Even sa mga sumunod na mga lahi, God raised prophets so that man will continuously receive revelation from God para magtuloy-tuloy yung kanilang pagkaunawa, pagkaintindi sa Diyos. But the reality is, yung nalalaman ng tao sa Diyos, the truth that man knows about God, hindi niya ito pinanghawakan. Instead na i-honor niya ang Diyos, sa nalalaman niya tungkol sa Diyos, tinanggihan niya ito. He rejected the truth. God revealed Himself to man, to creation. The things that He made from the world around him, man knew there was a God who had the wisdom to plan and the power to create. Man realized too that this Creator was eternal. His eternal power and Godhead, according nga sa Romans 1:20, ay inireveal. And since God could not be created, He is the Creator. These facts about God are not hidden. Hindi tinago ng Diyos sa tao. Sabi nga sa Romans 1:20, ever since the creation of the world, His eternal power and divine nature, invisible though they have been understood and seen through the things He has made. So, nung kasama ng Panginoon si Adan at si Eva, ipinakilala ng Diyos kung sino siya. Ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya kay Adan. Ipinakita ng Diyos yung kanyang malasakit sa kanya. Kahit na nga nagkasala siya, doon pa rin. Ang Diyos patuloy silang binibigyan ng pagkakataon na magsisi. Kaya lang, tumanggi sila dito sa katotohanan nito. Psalm 19 verse 1. The heavens are telling the glory of God, and the firmament proclaims His handiwork. Alam ng tao noon, kaya nag-umpisa nga sila sa mataas. So, intelligent, knowing everything about God. Nothing is hidden sa kanila. Alam nyo, sabi nga, kung nagpatuloy lang na ang tao ay hindi sinira yung buhay niya, hindi nagkasala si Adan at si Eva, walang misteryo tungkol sa Diyos eh. Kasi kasama natin ang Diyos ngayon. Ang Garden of Eden will continue on hanggang sa panahon natin ngayon. And God ay makakasama natin face to face. Wala nung pinagtatalunan, ano ba yung mystery ng Trinity? Ano ba yung mystery ng election, ordination, yung eternal security, Arminian, Calvinism, maraming mga theological na paniniwala ang ibang mga mananampalataya na dahil sa kanilang
nalilitong kaisipan, gumagawa ng sarili nilang theology about God, and they themselves describe God the way they want to describe Him. Hindi kung paano gusto ng Panginoon na makilala siya. Iyan ay sistema natin ngayon, part ng downward spiral, part ito ng pagsira, pagtalikod ng tao sa katotohanan. Sayangan po. Wala sana tayong nalilitong kaisipan kung nagpatuloy lang si Adan at si Eva na namuhay sa piling ng Panginoon at hindi sumuway. Kaya nga, ang binasa natin kanina, galit ang Panginoon. The downward spiral started here. Yung knowledge ng Diyos, ng tao sa Diyos, sa halip na kanyang panatiliing hawakan at itong ipamuhay, he opted to reject the truth about God and believe the lies he created. Kaya ngayon, marami na tayong pinagtatalunan tungkol sa Diyos. Marami na mga taong sari-sariling pag-iisip tungkol sa Diyos. Siguro, sabi ko nga, doon sa mga naunang yumao na sa akin, sabi ko, mas nakakaingit kayo kasi ngayon kami, talagang pinipilit nating unawain from exegesis, from yung training sa Bible school, sa Bible seminary, kung paano maiintindihan ng Diyos. Kayo mga naunang Kristiyano na naunang umuwi sa Panginoon, alam nyo na. Dahil ang Diyos mismo yung kasama ninyo, nagtuturo. Alam nyo, ganun sana ang sitwasyon Kaya lang, downward spiral. Ito tayo ngayon. Nasa kalagitnaan. Kung hindi man nasa gitna, baka nasa malapit na sa dulo. Pinakabababa na ng kalagayan dito sa pagbulusok ng mundo dahil sa pagtanggi sa katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga, as a result, Romans 1:18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of those who by their wickedness suppress the truth. Man, ito tayo, mga tao, suppress the truth in order that they may live their own lives the way they want to live it and not be convicted by the truth of God. So ito yun Kasama nitong paniniwala sa kamalian ay ang pamumuhay sa mali. Kinuwento nga sa mga nakakausap ko, ako'y nalungkot dahil merong isang sikat na tao na na-convict na sa kanyang kasalanan, natanggal sa kanyang napakagandang posisyon sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil napatunayan, nagkamali siya, nagkasala siya, nag-compromise siya sa kanyang sa dapat niyang gawin, pero nang in-interview, nakatingin sa mukha, diretso doon sa camera, habang in-interview, hindi ako nagkasala. Wala akong ninakaw na pera. Hindi ako na-involved sa anumang corruption. Nakonvict ka na nga Natanggal ka na nga sa loob-loob ko lang. Natanggal ka na nga sa pwesto. Unceremoniously, you were taken out of that office. Ngayon, sasabihin mo, wala ka pa rin kasalanan. Bakit? Totoo naman, yung mga nakakulong sa bilangguan, kahit anong kasamaan. Wala namang guilty sa kanila. Lahat sila, pag tinanong mo, inosente. They believe the lies they created. Kaya sobrang galit ng Panginoon. Man suppressed the truth in order that they may live their lives the way they want to live it and not be convicted by the truth of God. Kaya, alam niyo, mga tao na yan, kaya talaga nilang pinangahawakan yung kamalian para masabi nila na, wala ako, conviction ng Word of God. Hindi naman totoo yung Word of God. Kaya marami tumatanggi sa katotohanan ng Diyos dahil alam nila, pag the Word of God reveals the truth, it is like two-edged sword, piercing doon sa kaibuturan ng ating puso at inire-reveal yung pinakalaman ng puso natin. Kung ikaw, ayaw mong makonvict ng Word of God, dito na lang ako sa kasinungalingan na aking pinapaniwalaan. The result, of course, was refusing the truth altogether and turning the truth into a lie. Sabi nga sa verses 21 to 22, for though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their senseless mind were darkened. Claiming to be wise, they became fools. So verse 25, they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Man, in this downward spiral, has abandoned the truth and became like a beast in his thinking and in his living. Alam nyo, totoo yan. Para bang
Marami akong kilala, maging kami nga eh. Nung araw, mga panahon na yun, nung bata-bata pa ako, unbeliever pa kami, meaning wala pa kami sa Panginoon, hindi pa namin, ako mismo hindi ko pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Naikwento ko noon na ang trabaho namin ay jeweler kami, gumagawa kami ng mga necklaces, may mga pendant, kung ano man, mga crucifix, ito, ganyan. Alam ko na yung ginagawa ko na yan, sabi, ano ba yung ginagawa mo? Kaya totoo yung Biblia, yung ikaw, yung kamay mo, ginagawa mo yung imahe ng Diyos at pinapaniwalaan mo, iyan na yung Diyos, gagawin ko. Tutunawin ko mula sa isang bar ng ginto, tutunawin, ipapasyo, tapos gagawin imahe. Pagkatapos gagawing image, pagagandahin pa, papagwapuhin ko pa yung mukha nung tinatawag na Kristo, image daw ni Kristo. At pagkatapos, ilalagay ko dun sa krus. Ang gagawin pa, yung iba, naka-rimache. Kaya lang, kasi kapag naka-rivet yung kamay dun sa crucifix, eventually, pag tagal-tagal ng panahon, matatanggal yun kasi makukuskus yung rivet. Kaya gagawin ko, iwe-welding ko. Magyayabang pa ako doon sa umorder yan. Ma'am ha, hindi lang yan nakarimache yung kamay doon sa krus. I-welding ko pa yan, hininang ko pa para hindi matanggal. Can you imagine? Si Kristo nga umalis sa krus eh. Akong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, sinigurado ko yung Kristo, yung Jesus doon sa krus, hindi makaalis. I-welding ko pa. Matalino ba akong tao? Isip ko, may pinag-aralan na ako. Pero ngayon, naisip ko, may pinag-aralan ako eh. Pero bakit ko naiisip yun ng mga panahon na yan? Totoo eh. Bakit ko nagawa yan? At pinaniwalaan ko pa, tuwang-tuwa pa ako. Kapag nakikita ko yung mga ginawa ko, mga imahen, ay sinasamba talaga nila, ginagalang talaga nila. Kapag yung lilinisin, kasi may mga pagkakataon dahil sa pabango o kung ano man ang inilalagay nila, magtatarnish yung brilliance ng gold o ng silver, dadalhin sa amin. Mr. Esguera, pakikipapalinis po namin kasi dumumi na yung Diyos eh. Naku, tuwa naman kami. Pag naibag namin, nagniningning, makintab na naman siya. Ito, maganda na naman yung Diyos. Can you imagine that? Gawa ba ng taong nag-iisip yan? Gawa ba ng taong matalino yan? And we claim to be wise. We claim to be educated at alam namin yung ginagawa namin. Pero dahil doon sa paggawa nitong Diyos na sa aming isip, ito yung Diyos. Sambahin mo, ginawa ng kamay ko yan. We exchange the truth about God for a lie at worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Itong downward spiral, the world rejected the truth and lived in foolishness. Sabi nga sa verses 21 to 23, man knew God. This is clear. But man did not want to know God or honor Him as God. Instead of being thankful for all that God had given him, man refused to thank God or give Him the glory He deserves. Sa mga panahon na yun, pag maganda yung takbo ng negosyo namin, talagang, kasi mahusay tayo eh. Kasi magaling tayo eh. Kasi magaling yung designer natin. Ang pangalan, Bayani. Kasi magaling yung atin. Hindi eh. Walang Diyos. Pero pagdating ng linggo, sama-sama kami nagsisimba. Tatay ko, ayaw pumayag na hindi kami sabay-sabay. Kahit may mga kapatid na ako nauna sa akin na may mga pamilya, nakatira kami sa isang compound. Ang gusto ng tatay ko, sama-sama, magsiksikan tayo sa sasakyan. Sabay-sabay tayo magsamba. Pero magsimba, linggo eh. Pero Lunes hanggang Sabado, ano yung ginagawa namin? Rejecting the truth about God, living in foolishness. Instead of being thankful for everything that the Lord gave us. Ang kinikilala namin yung aming kakayanan. Ngayon lang, nung naborn again kami, doon ko nakita sa Biblia that it is God who gives us the ability to produce wealth. Kung hindi bibigyan ng opportunity na magkaroon ka ng kita, wala kang kita. Kung isasara ng Panginoon yung opportunity sa iyo, sarado yan. Only God can open windows and doors for you, and He even closes those doors and windows kapag ikaw ay kanyang didisiplinahin. Man was willing to use God's gift, but he was not willing to worship and praise God for His gifts. Alam niyo, marami ito eh. Alam niyo itong mga gifts na ito? Example lang. Itong kakayanan to speak, gift ng Panginoon to. Itong kakayanan mag-aral, mag-articulate, mag-analyze sa mga bagay, gift ng Panginoon to. Pero dapat ang lahat ng handog, gifts and talents ito gamitin natin para sa Panginoon. Kaya alam, may mga tao, in rejecting the truth, use these gifts to live
foolish lives. Kaya nga, yung wrath ng Panginoon ay nasa sa buhay ng mga tao na kasamang dito sa downward spiral, sa pagbulusok pababa. Ano resulta? The result was an empty mind and darkened heart. Man, the worshiper, became the philosopher. His empty wisdom only revealed yung foolishness na meron siya. Alam niyo, malungkot nga eh. May mga tao, pag-usapan natin yung gifts and talents, ang dami natin kilala. Matatalinong tao pero ginagamit yung katalinuhan sa pagkakamal ng karamihan ng pera. Alam niyo, meron akong isang kaibigan. Meron siyang kaibigan din. My friend has a friend. Na yung friend niya, yung isang leader ng isang kulto. Ngayon, itong cult leader na to, religious cult leader na to, nung bata-bata pa daw sila, kwento ng aking kaibigan, na na-meet nila itong cult leader. Bata pa siya, nag-uumpisa pa man yung kanilang religious movement. Talk of using the gifts supposed to be for the glory of God. But instead of glorifying God and thanking God, using these gifts na galing sa Panginoon for His own foolishness, for His own glory, for His own benefit. So itong leader na to, kinausap yung friend of my friend. Sabi niya, Brad, nag-uumpisa pa lang itong kanyang movement. Gusto mo magkapera? Ano yan, Brad? Tatayo ko ng negosyo eh. Sabi nung kaibigan nitong kakilala ko, hindi, okay na ako sa negosyo ko. Ito nga lang negosyo ko, hindi ko mabigyan ng panahon eh. Hindi, ayoko na magbukas ng panibagong negosyo. Sabi, hindi, okay itong negosyo, madali magkapera dito. Sabi niya, anong negosyo yan? Pare, relihiyon lang. After some time, nabalitaan ko itong cult leader na to, sobrang ng laki. At itong kaibigan ko, dinalaw nila itong taong nasasalta. Pinuntahan yung opisina, nagulat sila eh. Ang daming pera. Ang sabi nitong cult leader, sabi ko sa iyo, sumama ka sa akin nung araw, hindi ka sumama, tabo ko ngayon mapera. Can you imagine that? Ginagamit yung dapat sanang natural gifts, the ability to convince people, the ability to articulate, the ability to glorify God, pero instead of using that for the glory of God, ginagamit para pakinabangan ang kanyang sarili, makinabang ang kanyang sarili, at pagsamantalahan yung iba. Sabi nga sa Acts 17:30, while God has overlooked the times of human ignorance, now He commands all people everywhere to repent. So ito naman ang magandang bagay. So because of all of this, the world is going down. Nagumpisang kilala ang Diyos, na ang Diyos mismo ay walang itinago sa Kanya. Because ginusto ng Diyos na everything that must be known about Him mula kay Adan ay malaman ng tao. Subalit, alam natin ang istorya, tumanggi ang tao sa katotohanan. At sa pagtangging ito, nasa kasalanan tayo. And the world is going down the drain. Spiraling down. At sabi ko nga sa inyo, the world is spiraling down, but ang gandang balita rito, you may not go down with it. Ang solusyon dito, repent. Instead of rejecting the truth, tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin mo na nakagawa ka ng mali. Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Ang sabi nga, while God has overlooked the times of human ignorance, now He commands all people to repent. Having held down God's truth and refusing to acknowledge God's glory, man was left without a God. Ito yung problema eh. Kaya nga dapat ka mag-repent. And man is so constituted that he must worship something. Mag-repent ka or else, iba yung sasambahin mo. Sasamba ka ng Diyos-Diyosan, sasambahin mong sarili mo, sasambahin mong pera. If he will not repent and worship the true God, he will worship a false God. Even if he has to manufacture his own God himself. Repent. Or else kasama ka sa pagbulusok na ito ng mundo. Naghihintay na. Ang pag-uusga ng Panginoon ay narito na sa ating harapan. Nakikita na natin sa kapaligiran natin yung mga pagdurusa na pinagdadaanan.
plagues after plagues, ang mga the end time, the signs of the end times are here. Kapatid, wag mong hintayin, and a lot of people, ito malungkot, have died not having God in their heart. Saan sila naroroon ngayon? This fact about man's account for his propensity to idolatry, yung katotohanan tungkol sa pagtanggi ng tao sa Diyos. Hanggang kailan mo tatanggihan ng Diyos? Hanggang kailan mo paniniwalaan yung kasinungalingan? Man exchanged the glory of the true God for substitute God that He Himself made. He exchanged glory for shame, incorruption for corruption, truth for lies. Tandaan natin, naghihintay ang Diyos sa iyo. The world is spiraling down, but you may not go down with it. Huwag mong hintayin na magwakas ang buhay mo na ikaw ay wala kay Kristo. Or huwag mong hintayin na dumating yung wakas. Kung bukas yung wakas, ngayon yung wakas, hindi ka natin alam. Baka hindi na matapos itong aking pagtuturo. Magwakas na. Nasa baba na ang mundo. It is in its lowest, I believe. Huwag natin ipahintulot na ikaw ay mapasama rito. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon, kapatid. Isuko mo kay Kristo ang iyong sarili. If for the longest time, nadidinig mo na ito. Alam ko, sa mundo nating ito, wala nang nalilihim tungkol sa Diyos. Ano mang relihiyon ang iyong kinalalagyan? Alam ko, ikaw man ay Catholic, ikaw man ay Protestante, ano man ang relihiyon mo, alam ko itinuro sa iyo ang katotohanan tungkol kay Kristo. Si Kristo ang Diyos. Si Kristo ang tagapagligtas. Ipinadala ng Diyos Ama si Kristo upang bayaran ang kasalanan mo, at ang banal na Espiritu ay narito, kinukonvict ka sa iyong pagkakasala, sa iyong pagyakap sa kasinungalingan, sa iyong pagtalikod sa katotohanan tungkol sa Diyos, sa iyong pamumuhay sa kamalian. Kinukonvict ka ng banal na Espiritu upang ngayon kilalanin mo si Kristo at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo matatanggihan na ang mundo ay nawawasak na at winawasak ito ng mga tao na tumalikod kay Kristo. At sa pagkawasak ng mundong ito, sila ng mga tao na nag-contribute sa paglayo ng maraming tao kay Kristo, maaring kasama ka kaya ka malayo kay Kristo dahil nakinig ka sa kanila. Pinaniwalaan mo ang kanilang mga itinuturo. Ngayon, makinig ka sa turong ito. Si Kristo mahal ka. Kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Kaya naririto ka nakikinig sa mensaheng ito. Dahil ang gusto ng Panginoon, sa pagkawasak ng mundo ito, sa pagbulusok ng mundo ito, hindi ka makasama. Bagkus magkaroon ka ng pagkakataon sa kanyang kaharian. Tanggapin mo ang ating Panginoon bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Pangungunahan kita sa panalangin. Gaano ka man nagpakalayo-layo, ngayon o noon, o hanggang ngayon, gaano man, ano man ang bigat at lalim ng naging kasalanan mo, ano man ang laki na naging pagsuway mo sa ating Panginoon, lahat ng yan ay kayang patawarin ni Kristo. Hanggat buhay ka, may pagkakataon, may pag-asa ka. Hindi ka tulad ng iba na hanggang sa kanilang kamatayan tinanggihan si Jesus. Hindi ko alam kung ano ang pag-asang meron sa kanila. Subalit ikaw, kung nakikinig dito, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako na namuhay ako sa kasinungalingan. Namuhay ako, Panginoon, sa pagtanggi sa iyo. At tumalikod ako sa iyo, Panginoon. Pinangunahan ko ang buhay ko ito na sarili ko ang aking iniaangat sa halip na ikaw ang aking iangat. Kaya sa oras na ito, patawarin mo ako, Panginoong Isus, sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Laban sa iyo, aking Diyos, sa aking magulang, sa aking pamilya, sa aking asawa at mga anak, sa lahat ng aking napagkasalahan. Lalong-lalo patawarin mo po ako sa pagtanggi sa katotohanan. Na ngayon, Panginoong Isus, inaalay ko sa iyong aking buhay. Tinatanggap kita, niyayakap kita bilang katotohanan, tagapagligtas ko, Diyos ko at Panginoon, na magdadala sa akin, sa iyong kaharian, na magliligtas sa akin sa pagkawasak ng mundong ito.
Salamat po, Ama. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapatid, kung tinanggap mo si Jesus, sumunod ka sa panalangin ito at isinapuso mo ang pagsisisi. At nagdesisyon ka ngayon na mula sa oras na ito, si Jesus, ang Diyos Ama, ang Banal na Espiritu, ang Trinity, ang Triune God, ang iyong pagtitiwalaan na totoo sa iyong buhay. Ang salita niya sa Biblia, ang iyong pag-aaralan, mamumuhay ka ng masaya, masagana, mararamdaman mo ang presensya ng ng ating Panginoon. Mawawasak ang mundo, subalit hindi ka kasama sa paggawasak na ito. Magkakaroon ka ng buhay. Pangako niya sa John 10:10 that Jesus gives life more abundantly to people who love Him and who submits themselves to Him, katulad ng ginawa mo ngayon. Pagpalain ka, kapatid. Sa pangalan mo, Jesus, pagpalain ka, kapatid. Amen. Amen. Dumako naman po tayo ngayon sa ating huling panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa amin, O God. Maraming pong salamat, Lord, sa muli nakapagdaos kami ng worship service na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa wisdom, sa knowledge na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang iyong patnubay sa amin sa araw-araw, O God. Patuloy na pagkalooban po kami ng biyaya, ang bawat isa po sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin, Panginoon, ang aming pong pangangailangan sa araw-araw. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Maraming po salamat. Ito po ang samot panalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. I wanna hear you say the words to me, well done. I wanna hear you say, good and faithful servant. I wanna hear